Magandang gabi po sa bawat isa at dumako po tayo ngayon sa Word of God na matatagpuan po natin sa Matthew 5 verse 9. Sabi po doon, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Mapalad yung mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. So, dito po sa verse na to, so actually sinisiris po natin ngayon yung Beatitudes po sa Matthew 5 verse 9. Matthew chapter 5 na kung saan last time ang tinukol na ang napag-atuhan po natin is yung mapalad ang may malinis na puso. Tapos ngayon naman, palad ang may mapagpayapa, no? Peacemaker. Tatawagin silang anak ng Diyos. So yung pagiging mapagpayapa or peacemaker, hindi po ito yung passive na ito po ay active. Dapat nakikita po sa buhay natin. We are God reflectors. Kumbaga nire-reflect natin yung pagiging mapayapa ng Diyos. Di ba po ba ang Prince of Peace is the Lord Himself. So, bali, ang peacemaking, yung pagiging payapa, pagiging mapayapa, no, is an active obedience. Ongoing, hindi pa pwedeng hindi sinasagawa na nasa utak mo lang. Hindi rin siya pwedeng may pagkakaiba kasi yung active obedience sa Diyos or kaya ka payapa lang kasi you are avoiding it. May pagkakaiba po doon. Paano ko ba ipapaliwanag? Sample po. Parang sinusuppress mo lang yung sa isang side. Pag ikaw po ay peacemaker, kinakailangan po na may pagsunod ka sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Hindi yung ina-avoid mo lang, tahimik ka lang, kasi para wala na lang. Parang ganun. Pinapatay mo lang yung issue, pero hindi mo ina-address yung root cause. Say for example, ano ba? Sa isang magkakaibigan, alam mo na itong kaibigan mo na to, meron silang hindi pagkakaunawaan. O ikaw mismo, involved din doon. At alam mo na merong kasalanan na ginagawa. May pagkakasalang ginagawa. Ang ilan sa inyo o ako mismo, no? Say for example, ako mismo. Alam ko yung kasalanan na yon na ginagawa, pero para matahimik na lang, ililihim ko na lang. Payapa siya. Mapapansin mo, no? Ito yung sinasabing peacekeeper. Pero, alam mo, na meron kayong ginagawa na hindi kalooban ng Diyos. Ang peacekeeper, i-address mo, kailangan mahinto ito, na kasalanan na ito. Hindi ka matatakot i-confront yung situation na to, i-address yung situation na ito para makalaya kayo pare-parehas doon sa kasalanan na yun. Kumbaga, hindi ka magko-compromise. Yun yung peacemaker or pag-peacemaking. Kapag ikaw ay peacemakers, yung peacemakers works to restore what sin has broken. Ginagawa niya para ma-restore o mawala na yung
kung ano man yung sinira ng kasalanan na yon, nadulot ng kasalanan na yon. So, i-restore natin yung relationship natin, una sa Diyos, kapag tayo ay peacemaker. Pangalawa, sa kapwa natin. Again po iba yung sinasabing peacekeeping. Kasi pag peacekeeping, tatahimik ka lang for the sake of pumayapa na lang. Pero alam mo sa sarili mo, there is a sin that is ongoing. Alam niyo po yung word na peacemaker is the one who creates peace, no? Siya yung nag-i-initiate sa kanya yung pagiging tagapamayapa. At alam naman natin, ang source ng kapayapaan ay ang ating Panginoon lang. Hindi natin kayang gumawa ng sarili nating kapayapaan. Ang source ng kapayapaan ay mula sa Diyos. So, ang pagiging peacemaker, hindi lang siya basta you create peace. Hindi lang siya basta mini-maintain mo yung mapayapa, natatahimik ka lang, sisilensyo ka na lang. Pero kinakailangan, what you are doing is rooted in truth, sa katotohanan, sabihin na sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, righteousness, nasa katuwiran, and reconciliation. Nire-reconcile natin, ipinagbabati natin, inaayos natin, at hindi po ito compromise. Kasi yung compromise, ang gumagawa niyan yung peacekeeper. So nakita niyo po yung difference ng dalawa. So mayroong clear distinction sa pagiging peacemaker at saka peacekeeper. Actually, na-discuss ko na ito before in one of my sermon, Sunday sermon. Sabi dito, ang peacekeeper, nag-avoid siya ng conflict to keep things quiet. So, iwasan na lang yung gulo at manahimik na lang. Yun yung peacekeeper. Ang peacemaker naman, kinukonfronta niya na may pag-ibig at ayon sa katotohanan. Ang issue, sabi nga sa Ephesians 4:15, is speaking the truth in love. Kahit alam natin na makakasakit, pero ipinahayag natin ito na may pag-ibig. Parang open rebuke is better than secret love, no? Yun yung peacemaker. I-address mo siya. Haharapin mo siya. Hindi mo ka-quiet, hindi mo patatahimikin ang bibig mo o i-compromise yung sarili mo. Ano pa? Ang peacekeeper, oftentimes, sinasacrifice na yung katotohanan for the sake of comfort. O para wala na lang gulo. Manahimik na lang tayo. Kahit alam natin, nakasalanan yun. So again, there is a compromise. Yun yung ginagawa ng peacekeeper. Samantalang yung peacemaker, willing to go through discomfort to bring healing. Kahit na masaktan pa siya, haharapin niya yung issue na yon. Magkaroon lang talaga ng genuine na healing, na kapatawaran, lumabas yung katotohanan. Yun yung gagawin ng peacemaker. So, unti-unti nyo na pong nakakita yung pagkakaiba. Pag peacekeeper ulit, he maintains an outward calm while inward wounds remain. Pag peacekeeper, sabi ko nga kanina, okay lang sa kanya, passive, tahimik. Hi, hello, parang baliwala. Pero deep inside, parang may volcano na nag-i-erupt.
Naandun yung galit sa loob. Kaya alam niyo po yun, di mo alam, deep inside you are sinning, nagkakasala ka, kasi hindi mo talaga siya hinaharap. While a peacemaker seeks reconciliation, not silence. Sinisikap niya na makapag-reconcile. Hindi lang siya basta nanahimik. Katulad ng ginawa ni Lord. Pwede man naman siyang nandun sa langit eh. Tingnan na lang tayo na, oops, bahala, manahimik na lang ako dito, bahala na silang sa kapahamakan nila. Pero anong ginawa ni Lord? I-reconcile niya, siya yung gumawa ng paraan para ma-reconcile tayo sa Kanya. Nagkatawang tao siya, hinayaan niya siya na siya ang mag-suffer. He is willing to suffer. He is willing to go to discomfort. Magkaroon lang ng healing, ng reconciliation between man and God. Ang peacemaker ganun din. You are willing to sacrifice, masaktan ka man, to take a risk. Magkaroon lang kayo ng pagkakasundo, ng healing, na-address nyo yung root cause ng hindi nyo pagkakaunawaan. Number 4, ang peacekeeper, motivated by fear of confrontation. Yung peacekeeper, kaya siya mananahimik na lang kasi nga, natatakot siya na baka kumprontahin siya. So, tahimik na lang tayo. Passive na lang. As in, hayaan na lang. Samantalang ang peacemaker, it reflects the heart of Christ who faced the cross to make peace. Nagre-reflect sa kanya yung puso ni Kristo. Ano ba yung mayroong puso si Lord? Puso na may pag-ibig. Yung tunay na kapayapaan nandun, nang hindi nag-compromise, kundi may pagsunod sa salita ng Diyos. Yun yung tunay na kapayapaan. Kapayapaan ng for eternity, hindi temporary lang. Sabi nga po sa Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with anyone. Mabuhay tayo na may napayapa sa isa't isa. Ito po yung peacemaker. Samantalang ang peacekeeper, sabi sa Jeremiah 6:14, they say peace, peace, when there is no peace. Sinisigaw nila payapa, payapa, pero wala naman talagang kapayapaan. So, kumbaga kaplastika na kapayapaan. Temporary peace. Actually, ito yung kinikreate ng mundo natin ngayon. Temporary peace. Kaya anong nangyayari? Habang sumisigaw ng kapayapaan, saka naman biglang magsusulpot na gera. Iba lately lang, biglang Pinadukot ni Donald Trump ang president ng Venezuela dahil involved daw ito sa drugs. At sabi, meron kasing malaking deposit na oil ang Venezuela. Pero sumisigaw siya. Sinasabi niya ng we want peace. So there is a motive inside na hindi maganda. Di natin alam. Para lang temporary. Kaya pag yung temporary na ito na pagtitimpi, na hindi ina-address talaga ng tama, sumasabog pagdating ng time. Tandaan po natin, kung nais natin ng tunay na kapayapaan, bumalik tayo sa Diyos, the author of peace. Kasi ang kapayapaan, hindi siya nag-originate sa atin. It does not originate from people. It flows from God Himself na inilalagay sa puso natin because the Holy Spirit is in us. Tandaan natin, God is a God of peace. Sabi po sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of confusion, but a God of peace. Dapat may kapayapaan tayo. Hindi tayo yung nalilito. Kaya maging basihan natin ang salita ng Diyos. Kung ano-anong sinasabi ng salita ng Diyos, yan yung katotohanan. Yan yung pagbasihan natin ng mga aksyon natin. Sabi po sa Romans 15:33, God of peace be with you all. Diba? Talagang
Si Lord ang author ng kapayapaan. Kapag kasama natin ang Diyos, who is a God of peace, who is a peacemaker Himself, malamang ang mundo natin payapa. Kaya nga yung kapayapaan na yan, perfect peace na yan, talagang matatamo lang natin when God reigns Himself, when God Himself reigns sa sangkatauhan. Yung siya na talaga, yung sa millennial kingdom. Kasi ngayon, hanggat yung kapayapaan ng tao yung umiiral, talagang parating may sasabog nakaguluhan. Sabi nga po sa 1 Thessalonians, di ba? Habang sumisigaw ang mundo ng kapayapaan, kapayapaan, sudden destruction comes. Makikita din natin na ang kapayapaan, peace is not situational, but it is covenantal. It's a covenant rooted in who God is. Kaya kung sinisik natin ang kapayapaan, ayon lamang sa ating kalooban, ayon sa ating nais, we cannot really attain such perfect peace. Kasi nga, ang kapayapaan ay talagang mula sa Diyos. It's a covenant. Promise ni Lord yan My peace I give you. O ba? Binibigay ko sa inyo ang kapayapaan. Sabi ni Lord. Sabi niya po yan sa John 14 verse 27. So, dito pa lang makita natin yung unity, yung kapayapaan. Di ba mayroon tayong Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa kanilang tatlo pa lang, hindi sila nagkakontradict sa isa't isa. May kapayapaan sa sila. Kasi nga, iisa sila, nagkakaisa sila, di po ba? Hindi sila nagbabangga-bangga kasi katotohanan ang nananaig. If God the Father is the source of peace, and Jesus the Son, siya naman po ang nag-reveal or the accomplisher of peace dito sa atin. In what way? Jesus made peace through the cross. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya dun sa krus ng Kalbaryo, na-reconcile niya tayong mga tao sa Kanya. Yung mga nanampalataya sa Panginoong Hesus, naka-reconcile sa Diyos. At ang kapayapaan na ito, it cost Him blood. It cost His life. Kaya makita natin yung the unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit dito, na talagang siya ay the author of peace. At ine-echo nila pare-parehas ang kapayapaan. They are the peacemaker. Kung si Jesus ay an-accomplisher ng peace through His blood who shed on the cross, sabi niya din yun sa Colossians 1:20. At sa Ephesians 2:14, He Himself is our peace. Ang Holy Spirit naman is the sustainer of peace. Siya naman yung nagsusustain. In what way? The fruit of the Spirit is peace. Diba? Sabi sa Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love, peace, joy. Di po ba? 9 yan na fruit of the Spirit. Kaya nasusustain yung kapayapaan na yan. Because of the Holy Spirit. So kapag talagang i-detach natin ang sarili natin sa Holy Spirit, something is wrong in us. Kasi kung sila ng tatlo, the Trinity, they are one. Tapos isusuppress natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating buhay, hindi tayo maniniwala sa kanyang presence.
paano natin ma-enjoy? Paano natin mararanasan yung kapayapaan, perfect peace na yan? Kung yung taga-sustain, hindi natin inaalaw na mag-move sa ating buhay. The Father, the Son, and the Holy Spirit, hindi lang siya nagbibigay ng kapayapaan, but He lives. He lives in peace. At yun yung nais niya, ipamuhay natin itong kapayapaan na ito nakaloob sa atin ng Diyos. In Romans 8:6, the mind governed by the Spirit is life and peace. Ang isipan na ginogovern ng banal na Espiritu ay buhay at kapayapaan. So if we do not allow ourselves to be governed by the Holy Spirit, talagang mawiwindang tayo. Again, balikan natin Matthew 5:9. Blessed are the peacemaker, for they are called children of God. Again, yung pagiging blessed, no? Makarios in Greek, meaning fortunate. You know, it is a favor from the Lord. Mula sa Diyos ito na nare-receive natin from the Lord. Blessings or favor coming from the Lord because of His grace, abundant grace na ibinigay sa atin. Biyaya ng Diyos abundant na binigay sa atin. Kumbaga, hindi siya, kaya nga blessed, hindi lang siya kakarampot na kapayapaan, kundi abundantly na nagmumula sa ating Diyos na binibigay niya. Dahil biyaya niya ito. Dahil tayo ay tinawag niya na children of God, sons of God. Hindi natin pwedeng isang tabi. O, tinanggap ko na si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ligtas na ako bahala na. Kung hindi ako maging peacemaker, okay lang. Tinanggap ko naman na si Jesus bilang Panginoon ng sariling tagapagligtas Pero nakalimutan natin that the fruit of the Spirit is peace. So dapat taglay natin yung bunga na yon. At ang peacemaking is an evidence of sonship. Resulta to. Ito yung bunga, produkto ng pagiging anak ng Diyos. Na hindi natin winawaksi natin yung kaguluhan, yung pagiging war freak. Hinahangad natin yung mapayapang buhay. And we can only have this peace if we carry His presence, the presence of the Holy Spirit in us. Kahit na magpadala ka pa dyan ng maraming matalinong tao, mas lalo ang nagkakagulo sa dami ng pasiklaban. Sa totoo lang, ang mundo na ito, ang dami ng magagaling. Ang dami ng matatalino. With all the inventions, with all the innovation na ginagawa ng tao para mapaayos yung buhay. Pero bakit walang kapayapaan? Sabi nga, napipinto pa nga ang World War III. Bakit ganun? Kasi nga, without the Spirit of God, there is no such thing as peace. Ang kailangan natin is a presence of God. Ang kailangan natin, yung mga tao, na dala-dala yung presensya, carrier of the presence of God, para maranasan ang kapayapaan. The world does not need more noise ng maraming talino, ng maraming magagaling, na maraming innovation para ma-attain ang kapayapaan. The world needs a spirit-filled peacemaker. Yung mga tao na spirit-filled,
puspos ng banal na spirito at peacemakers. Ito yung kailangan ng mundo para ma-attain. 2 Corinthians 5:18, He has given us the ministry of reconciliation. Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone. Gumawa tayo ng lahat ng paraan para maging tayo, mamuhay na may kapayapaan dito sa ating mundo and live peace with everyone. Ito yung dito natin mararanasan yung the blessings of being a peacemaker. How blessed. So in conclusion, sabi ko nga kanina, the Trinity of God, the Father, Son, and the Holy Spirit, as God as the author of peace, sila mismo ay naging example ng pagiging mapayapa, ng kapayapaan. In conclusion, peace is not the absence of trouble. Hindi ito yung kawalan ng problema, but it is the presence of God in the middle of it. Ang kapayapaan ay because of the presence of God na nandyan sa kalagitnaan. Example ko nga is, when Jesus Christ na nandun siya sa bangka at nagkaroon ng malakas na bagyo, kahit na nandun siya sa malakas na bagyo, payapa siya. Kasi nga, the presence of God is there. He is in the midst of it. So sa buhay natin, hindi talaga tayo mawawala ng problema. But amidst of the so many problems, amidst of uncertainties in our lives, kawalang katiyakan ng buhay dito sa mundo, hindi mo alam kung bukas anong mangyayari. May kaguluhan ba? May lindol ba? May volcanic eruption ba? May tsunami ba? May apoy ba na bumababa mula sa kalangitan at tinutupok yung mga kabayan at ang mountains natin? May gera ba? Amidst of this na nangyayari sa sanlibutan, sa buong mundo, ang peacemaker, nararanasan yung comfort, yung kapayapaan, yung peace. Because the God of peace is His peace. The presence of God is His peace. Nakakalungkot. Ang mundo natin ay punong-puno ng peacekeepers who choose to silence themselves. Pinipili nilang manahimik na lang. Kahit alam nila yung kasalanan na kino-cover up ng pagiging tahimik. Sa bansa na lang natin, aabot ba ng trilyon-trilyon itong ninanakaw na to sa pundo ng bayan natin? Kung ang tao ay hindi nanahimik, kung yung mga nakakaalam ng katotohanan ay hindi nanahimik, hindi nasuhulan. Praise God, there are some few people, the Gen Z, sabi nga ni Dr. Rize Rosal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Itong mga generation C na mga bata, na siya pang naninindigan sa katotohanan. At sila'y pinipersecute. Pati business nila, tinitreten.
for just standing for truth. Kaya kung mapapansin mo, no, tingnan niyo po yung arrangement ng Beatitudes na to. Number 8, nung verse 8, blessed are the pure in heart. Pure ang puso. Verse 9, blessed are the peacemaker. Itong mapagpayapa. Pagdating naman sa verse 10, blessed are those who are persecuted. Kaya pala itong mga Gen Z, no, na naninindigan para sa bayan, they have the pure heart. Pagmamahal sa bansa. Pagmamahal sa bayan. At sa mamamayan. Hindi nila tinikom yung kanilang bibig, but they speak out for the truth, justice, and righteousness. Pero anong ginagawa sa kanila? They are persecuted. When you carry God's peace, we become the answer to a broken home. Kung dala-dala natin ang kapayapaan na mula sa Diyos, tayo ang kasagutan sa broken home. Tayo ang kasagutan sa mga churches na nadi-divide. Tayo ang kasagutan doon sa mga wounded souls, wounded individual. Because we are the peacemaker. We carry God's peace. Tayo ang kasagutan doon sa walang kapagurang stress sa mundo na ito. If sa ngayong gabi, you choose to be a peacemaker, sabi ni Lord, blessed are the peacemakers. Pinagpala ang mga peacemakers, for they shall be called sons of God. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. You reflect the image of God. Pinagpalang gabi. O Diyos, salamat sa mga salita mo. Nawa magrema sa puso namin at piliin namin maging peacemakers kaysa sa peacekeepers. O Diyos, salamat po Ama, at nawa mapuno ang mundo ng mga peacemakers nang ang tunay na kapayapaan ay maranasan namin sa mundo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na siyang prinsipe ng kapayapaan. Amen.